Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito, punto por punto review po tayo. Ito yung tanong kung saan may ito ay may kinalaman doon sa para bang dismaya. May mga tao kasi na sinisisi ang Panginoon, kinu-question ng Panginoon kung bakit sila'y dumanas ng ganung uri ng karanasan sa kanilang buhay, na para ba silang binagsakan ng malaking pader, binagsakan ng malas. Ang tanong ngayon is, tama ba yun? May pagkakataon ba na naramdaman niya ni Job nung tila yata inubos yung kanyang anak o naubos yung kanyang anak? Yun. So, magandang i-review natin ito dahil ito ay isang parang reflection ito sa mga tao na may mga pagkakataon na kinu-question nila ang Panginoon. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito naman tayo sa isa pa nating kasama, si Ching. Ching, pa-unmute. Hello po. Yes, good evening, sister. Tanong ko lang po about may Job or Job. Yes, sister. Di ba po, known po siya for his strong faith in God. And then, tanong ko lang po kasi na kung kinu-question ba niya ang Diyos dahil sa nangyari sa kanya. Kasi iwan ko kung nabasa ko sa isang article or narinig ko sa homily ng priest na sa pagkakaintindi ko po, nanaig pa rin yung faith niya despite. Kasi may friend kasi akong yung babae na hindi pa siya Catholic, and then usually kasi nag-uusap kami about life experiences po, and then na-relate namin yung story ng Bible, ganun. And then nasabi ko kasi na, di ba si Job, dahil sobrang distraught siya, nag-question siya, kinu-question niya yung Panginoon kung sa nangyari sa kanya, and then pero nanaig pa rin yung faith niya, kumakapit pa rin siya sa Panginoon. Then sabi niya, no, kahit minsan hindi yun nangyari na nag-question si Job. Sabi ko, para kasing na nabasa ko yun sa poem ata, ganun. Then sabi niya, kasi wala namang issue kasi yung differences namin sa religious beliefs. Kasi nirespeto naman namin yung beliefs namin. So sabi niya, sige, tingnan na lang natin sa sa Bible, ganun. So yun po. So para sa niyo po, ano ba talaga, nag-question ba talaga siya? Kasi personally ako din, pag may mga trials ako or nagaguluhan po ako sa situation ko, ganun ako eh. Minsan nag-question ako kung hindi ko maintindihan, pero para sa akin it doesn't mean naman na biniblame ko ang Panginoon, or kasi alam naman natin, di ba, na God knows best, and then His will be done. Parang parang ganun ba? So ano ba? Okay. Yes, no, sige. Umpisahan natin dito sa 6 ng Job, no?
Okay po. Okay. So Job 1:6 ito kasi yung ano niya nangyari niyan. Isang araw muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at muli ring sumali sa kanila si Satanas. Mhm. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paraot parito at naglilibot sa mundo." Sinasabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo dahil pinagpala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat na ari-arian niya. Pinagpala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kaniyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa kanya." So yun ang hamon ni Satanas kay sa Panginoon, no, na kunin mo ang lahat ng pagpapala mo kay Job para sumpain kanya. Ano naman ang naging tugon ng Panginoon kay Satanas? Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero wag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, "Habang nag-aararo po kami, gamit ang inyong mga baka at pinapasto ng inyong mga asno, sa di kalayuan, bigla kaming sinasalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Mm. Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, "Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito, at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." 19. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating na nagbalita habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakakatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nang marinig yun ni Job, ito na. So, after na binigyan ng pahintulot ng Diyos si Satanas na, "Sige, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin kay Job. Huwag mo lang siyang patayin." So, nangyari ang lahat ng trahedya na yun sa isang iglap lamang, no? Ang kanyang ari-arian, sinunog, hinold up, yung kanyang mga anak namatay, pinatay ni Satanas. Ito ngayon ang sabi ni Job. Nang marinig yun ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Imbis na magalit, sumamba pa. Tapos sa 21, sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon." 22, wait, sorry. Wala yung Bible. Sa 22, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Pero hindi pa dyan nagtapos, no? Basahin natin sa talatang 2:1 hanggang 12. Ito. So nakita mo nung kapatid na nangyari na ang lahat-lahat, sinamba pa niya ang Diyos imbis na magalit, hindi ba? Yes Oh, po. sa chapter 2, 1 hanggang 12 to. Isang araw, muling nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon. Ang anghel na sinasabi dito, hindi to anghel na yung mga good angels, ha. Mm. Ito yung mga fallen angels.
Okay. sa presensya ng Panginoon at muli ring sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot naman si Satanas, "Parot, parito na naglilibot sa mundo." Sinasabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba?" Kasi nung unang usap nila, napahiya si Satanas doon eh. Failed, no? Ang kanyang plano na ah i-aano ni Hope ang Panginoon dahil sa mga nangyari sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Pero hindi siya nagtagumpay doon. So sa ikalawang pagkakataon, sinabi ng Panginoon, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Hope? Wala siyang katulad sa buong mundo." No? So mapapansin nyo dito, sinabi na ng Diyos sa kanya kay Satanas na si Hope walang katulad. Dahil sa naunang pagsubok ni Hope, talagang sumamba pa rin siya sa Diyos. Kinuha ng lahat-lahat sa kanya, sinamba at pinasalamatan pa rin niya ang Diyos. Sabi pa nga niya na siya ang may bigay ng lahat sa kanyang iyon. Kaya ang Diyos ang may karapatan na kumuha din sa lahat ng iyon. So dito sa kalawang talata o chapter, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin kahit na pinilit mo akong payagan ka na sirain siya ng walang dahilan. So pinahintulutan talaga ng Diyos. Sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya. Yun na naman, no? Siya naman ang binigyan naman niya ng ano ang Panginoong Diyos. Pero kapag siya naman ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka na niya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige." So tinanggap na naman ng Diyos muli ang hamon ni Satanas. "Gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero wag mo lang siyang patayin." So may limitasyon, no? Sige, ikaw lang ang bahala sa kanya, wag mo lang siyang patayin, sabi ng Panginoon kay Satanas. Kaya umalis si Satanas sa presensya ng Panginoon at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga piksa mula ulo hanggang talampakan. So binigyan niya ng sakit si Job. Kumuha si Job ng basag na palayok at ginamit na pangkayod sa kanyang mga sugat habang nakaupo sa abo. Sinabi sa kanya ng asawa niya, "Ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na." Sumagot si Job, "Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama?" Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Malinaw yan kapatid ha? 11. Tatlo sa kaibigan ni Job ang nakabalita tungkol sa masamang nangyari sa kanya. Ito'y sina Eliphaz na taga Teman, si Bildad na taga Shua, at si Zophar na taga Naaman. Nagkasundo silang dalawin si Job para makiramay at aliwin. Malayo-layo pa sila, nakita na nila si Job, pero halos hindi na nila ito makilala. Kaya napaiyak sila ng malakas, pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng alikabok sa kanilang ulo bilang pagpapakita ng pagdadalamhati. Pagkatapos, umupo sila sa lupa kasama ni Job. Sa loob ng 7 araw at 7 gabi, hindi sila nasalita dahil nakita nila ang labis na paghihirap na dinaranas ni Job. Kapatid or sister, sa Yes. nakita at narinig mo, mayroon bang kahit isang bagay o sinalita si Job na against sa Diyos? Sa lahat ng nangyari sa kanya, mayroon ba siyang sinabing masama sa Diyos o wala? Wala naman po. Alam ko po yun. Pero yung ano kasi iba kasi yung mag-blame ka kaysa kayong mag-question ka lang dahil hindi mo naintindihan. Yun kasi yung, yung ano ko kasi parang may ano ko yung poem of Job ba yun? Ano ba yun? Yung parang distraught siya na parang, pero alam ko namang yung faith niya napaka-strong. Ganun ba? Ano ba? May idea ba kayo yung ewan ko kung sa kanya ba yun, yung poem ata, na parang distraught siya, na parang nagtanong siya sa Panginoon bakit nangyari sa kanya yun, pero
Hindi naman niya biniblame talaga. Well, kapatid, kung ipapatuloy mo pa yung pagbabasa mo doon, meron talaga siyang sinabi na parang nagtanong lang. Pero hindi po yung against sa kanyang paniniwala sa Diyos. Nagtanong lamang siya. Para bang tayo, no? Minsan tayo sa ating sarili, bakit pa ba ako naging ganito? Kung Yes po. ipagpapatuloy mo yung pagbabasa sa Job, nasabi niya yung mga ganon, yung parang question niya yung sarili niya, kung bakit nangyari sa kanyang lahat ng iyon, na dahil pati yung asawa niya, iniiwan na rin siya dahil nga sa kanyang mga sugat. So, natanong niya sa sarili niya, bakit nangyari sa kanyang lahat. Pero ang ending pa rin nun, hindi pa rin niya tinalikuran ng Panginoon at nagpasalamat pa rin siya. At dahil sa nangyari na iyon, na nangyari na sa kanya lahat, ibinalik sa kanya ng Diyos ang lahat. Binigyan siya ng bagong asawa, binigyan siya ulit ng bagong anak, 4, at dumami pa ang kanyang mga lupa at mga bakahan at mga ubasan. Basta naging yumaman siya ulit dahil sa kanyang walang kapalit na pananampalataya at paniniwala sa Diyos, kapatid. Yes. Bro Junri? Question. Yes, Bro Angel. Yes, ito yung paliwanag din ng kaparehan natin. Tama po yung sabi mo. Sabi rito sa Catholic website natin, sabi rito, at no stage, tatagalogin natin later, does Job say that he is completely free from sin? What he does maintain is that his suffering is far greater than his faults deserve. One might think that this means he is accusing God of being unjust. But, sabi rito, it's not so. So, kumbaga, hindi niya ina-accuse si God. He simply, pakinggan natin, cannot make out why God is sending him this suffering. So, tama. Nagka-question lang sa sarili niya. But he doesn't blame God. Sabi rito, he simply cannot make out why God is sending him these sufferings. In fact, in this life, God does not reward everyone according to merit. So that happens in the life to come. Therefore, if he sometimes causes sufferings to someone who is known to be blameless, his purpose is doing so to train him in virtue. Para daw matrain lang yung virtue niya at pagmamahal niya, yung faith niya kay Lord, to make his merit shine even more through the patience issue. So tama po yung sabi niyo na hindi niya naman talaga ibinilin si God. He questioned himself, and then he realized na itong sufferings niya ito ay lalong makakapagpatibay sa kanyang pananampalataya. Kaya nga tinanggap niya ito ng maluwag sa puso, kapatid. Hindi niya binlame si God sa nangyayari. Nag-ask lang siya ng question sa sarili niya. Siya ba'y nagkasala o hindi? Pero na-realize niya before, wala talaga siyang kasalanan, hindi niya sinisi ang Diyos. So, and then later on, yun nga, tama ang decision niya. Nagtuloy-tuloy siya, lalong lumakas ang pananampalataya niya, ibinalik sa kanya ang lahat ng nasa kanya, kapatid. Yes po. Thank you po. Kasi po, minsan nagigilty po ako kasi ganun, minsan pag meron akong hindi maintindihan, nag-question ako sa isip ko. So sabi ko naman, kailangan ko naman itong i-express kasi wala naman akong choice, kasi wala namang hidden sa Panginoon kahit iniisip natin. So, kini-question ko talaga siya kasi ang isip ko naman, kini-question ko siya na, ano ba, what's your plan? Bakit ganito? Sometimes ganun ba, pero bali, sinasabi ko naman na, your will be done, Lord. Kahit na hindi ko naintindihan, alam ko naman yung niya, 'di ba? God knows best para sa atin. Parang ganoon. So, na-feel ko din sa sarili ko na hindi naman siguro kasalanan kung mag-question lang tayo. Basta as long as alam natin yung faith natin ay nilift up natin sa kanya, 'di ba? Parang ganoon ang point ko ba. Alam mo, kapatid, maging si Panginoong Jesucristo nag-question din nung nakabayubay na siya sa cross, ano sabi ni Panginoong Jesucristo? Eli, Eli, lima sabachthani. My God, why are you forsaking me? Nag-question din siya. Pero yung question na yun, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa taong bayan. So, ibig sabihin yan, pinapakita lang ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, na hindi naman masama questionin ng Diyos Kasi tao lang naman tayo. No? As human, hindi kasi natin alam ang mga darating Diyos lamang nakakaalam. Kaya normal na mag-question tayo. Lord, ano ba talagang gusto mo sa akin? Yeah. Yun lang, kapatid.